Daniel, Kabanatang 10. Nang ikatlong taon ni Ciro na hari sa Persya, ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Belsasar. At ang bagay ay tunay sa makatwid bagay isang malaking pakikipagbaka. At kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Na mga araw na yaoy, akong si Daniel ay nanangis na 3 buong sanglinggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne ni alak man sa aking bibig. Ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong sanglinggo. At nang 24 na araw ng unang buwan, palibasay ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hiddekel. Aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw, at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na mga balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa upas. Ang kaniyang katawan naman ay gaya ng berilo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso, at ang tinig ng kaniyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. At akong si Daniel ang nakakitang mag-isa ng pangitaing yaon, sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakita ng pangitain, kundi sumakanila ang isang di kawasang panginginig, at sila'y nagsitakas upang magsikubli. Sa gayoy iniwan ako mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain, at nawalan ako ng lakas, sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. Gayunmay narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita, at nang aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako nga'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog, ng aking mukha ay pasubsob. At narito, isang kamay ay humipo sa akin, na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad ng aking mga kamay. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinalita sa iyo, at tumayo kang matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon, at nang kaniyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Dumating upang tulungan ako, at ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persya. Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa. At nang kanyang masalita sa akin ang ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking muka sa lupa at ako'y napipi. At narito, isang gaya ng kahawig na mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy ibinuka ko ang aking bibig, at ako'y nagsalita at nagsabi, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan, at hindi na natili sa akin ang lakas. Sapagkat paanong makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kung ito? Sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin.
na magkagayoy hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao, at kanyang pinalakas ako. At kanyang sinabi, O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot, kapayapaan ang sumaiyo. Magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka. At nang siya magsalita sa akin, ako'y tumakas at nagsabi, Magsalita ang aking Panginoon sapagkat iyong pinalakas ako. Na magkagayoy sinabi niya, Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayon babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persya. At pagka ako'y lumabas, narito ang prinsipe sa Grisya ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. At walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe.